Dati talama sigla yung mga anak ng Diaz. Pero tingin ko ngayon parang mas lalong siniglan lahat. Like, share, subscribe. Sumasayaw, tumatanong sa tuwa. Bakit po kaya? Baka pinagpala ng lubusan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Oh, ngayon po, ano po sa araw nito, ay muli naman tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Nadako naman po tayo salamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, nakalipas na mga buwan, araw, linggo. Lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa namin sa ating buhay, dapat po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Mga bagay din naman na nangyari taganap sa atin, mga kahirapan, pero napagtagumpayan dahil po sa tulong po ng Diyos. Amen. Ako muna ay magpasalamat sa ating Panginoon ng kaunting minuto lang. Ako ay magpasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Sa gabay at pag-ingat niya po sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, muli kong ulitin, ipahayag ko po sa inyo at sa ating dakilang Diyos na buhay ang lubusang kagalingan na ipinagalog niya sa akin. Amen. Sa aking paa na halos mahigit na isang buwan, no, na aking po naranasan na kirot araw at gabi, no, segundo ng buhay ko. Natulog na lang po ako, naranasan ko pa rin at naramdaman yung kirot. Ngunit sa pagkatawa ng Diyos, talagang buhay po Panginoon, ako po ay pinagaling niya. Amen. At ngayon po, nandito na po ako sa harapan niyo ngayon, no, at naglilingkod sa Panginoon Diyos na buhay. At nagpapasalamat. Amen. Dahil po ang Diyos po talaga ay napakatuti. Amen. Lagi po hinilig sa araw at gabi. Amen. Ang awat habag ng Diyos kagalingan. At ngayon po ay pinagalog ng Panginoon. Ngayon po ayun po, nakakaunat na. Salamat sa Diyos. At ngayon po, tayo na po ay dadako sa salamat po sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Inanya ko lahat na sa may mga Bible, pagbukas po kayo sa akin sa aklat ng mga aklat ng Isaiah 12 verse 4 hanggang 5. Sabi ko dito, sasabihin ninyo sa araw na iyon. Sa araw na iyon, ngayon po ang tama po. Dahil sa araw-araw na ating buhay, dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Amen. Magpasalamat po sa atin tayo po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Sapagkat siya po ay dakila. Amen. At kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa, kamangha-mangha. Amen. Sa lahat ng bagay, nariyan ang Diyos. Magulat ka na lang may laman ang bulsa mo. Amen. Hallelujah. At ang sabi niya, hindi lang sa ating magkakapatid sa Panginoon, kundi sabi ng Bible, ipahayag daw po at ipaalam sa buong bansa. Amen. Kaya po sa ating mga Kristiyano, dapat po sa labas man at sa loob ng tahanan, ipakilala po natin ang Diyos na buhay. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. At ngayon po, dito naman po tayo sa mga lalaki. Amen. Sino pa naman pasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay? Taas na po ang kamay sa mga boys naman na napakagwapo. Amen. At talagang laging nakangiti. Hallelujah. Dahil pinagpala ng Panginoon. Wala po ba pinagpala? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brad Jose. God is good all the time. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at panahon sa buhay natin. Alam ko naman, nagpakingiti ang bawat isa dahil ang Diyos ay mabuti. So, huwag natin asahan yung mga bagay-bagay na wala sa atin. Asahan natin, magpakasaya tayo dahil binigyan tayo ng Diyos. Ang bawat hininga ng Diyos ay mahalaga sa Kanya. So, salamat sa Panginoon na isang linggo nagdaan.
Sa bawat pagsubok, nakikipagbaga tayo sa liputang ito. Salamat sa hirap at ginhawa. Nagpapasalamat ako dahil yung katao sa akin, magaling na. So, nagpapasalamat ako sa Diyos na dapat kong pagtalumpayan ito, bagamat hindi ako na-attend ng hermeneutics. Pero ang puso ko nandito sa Diyos may life. So, salamat sa isang linggong pagmamahal sa Kanya. Bagamat kailangan natin ng salapi, ang bawat isa siguro sa inyo ay mayroong pera. Alukuhan niyo walang pera, ang pera ay pansamantala yan. Ang bawat pag-ibig, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Nagpapasalamat ako, kahapon yung pera ko, 100 lang naman. So nahulog yan siguro mga 15 minutes. Sabi ko, nasaan ba yung pera ko? Pero ang laman isa lang. Pagbalik ko, nakita ko yung pera, yung ano ko, yung wallet ko. Nakita ko ba? Sabi ko, salamat sa Diyos. Siguro kahit 100 lang naman, iningatan pa rin ako. Ibig sabihin, mahalaga ako sa Diyos. Ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon. Kaya tayo nandito, pinababanal tayo, hindi natin sinasamba yung mga politiko, bagkos, ang una natin sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. John 4:24. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang Diyos po talaga nagpapagaling. Tuloy-tuloy po ang ating pasalamat sa ating Panginoon. Sino pa po? At para marami po kapagpasalamat. Taas lang po ang kamay sa mga boys kung mayroon pa. Palapagod po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Pastor Steven Villaamor. Pagpalang araw po, Happy Mother's Day po sa kaya. Una ko pinagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po ako ng tatlong sakit. Yung dito po sa lumbar, napakasakit talaga. Saka nagkaroon po ako ng acid reflux, hyperacidity, anxiety. So ngayon, paano kung naisip ko bigla, paano kung hindi ako handa ng araw na yun, ginawa na ako, saan kaya ako magpupunta? Kaya papasalamat ko sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng chance. Kasi ako, mabisyo akong tao, manginino. Ako, ano ko kasi anak ko ng pastora, di ba? Patago ako ginagawa yung papasalamat na yun. Malakas ang manigarilyo. Ayan. Buti na lang. Salamat sa Panginoon dahil nagising ako. Dating hindi nagbabasa ng Biblia. Yun, nagbabasa ako. Amen. Salamat po sa kanya. Kasi may interaction ng buhay ko. Tsaka alam ko, itong mga nararamdaman ko, mapapagtagumpayan ko na to. Maraming salamat sa Panginoon sa talaga. Wala na akong plano eh. Kasi alam ko last day ko na talaga. Ang sumasakit yung para ako sinasaksak sa likod eh. Ganun talaga. Siguro, pinalapit na tayo ni Lord. Paglingkod na talaga. Amen. Talaga mabuti po ang Panginoon sa buhay ng lahat na nakaranas ng mga sakit. Pero ang talaga ng Diyos po ang nagpapagaling. Sabi po ng aming 41 verse 3. Siya rin na tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Amen. Talagang sa lahat ng panahon na turas at Diyos po talaga nagpapagaling. Bagamat mga instrumento ginagamit ng Diyos, ngunit walang kapangyarihan ng Panginoon, wala pong bisa. Ang totoo po, Diyos po talaga nagpapagaling. Amen. At sino pa po, tuloy lang pa masalamat po natin sa Panginoon. Palapakan po natin ang natin sa buhay ni Brad Dito Dila Peña. Salamat po sa Diyos. Bago po lahat, ako po ay bumabati namin sa pananampagan po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil sa kabutihan niya po, patuloy po namin naranasan kasama ang pamilya. Amen. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos nung mga nakaraang araw po ay napag-utusan po kami ng ating pong mahal na pastora na
Punta ko sa Brad Jose. Amen. At hindi ko po alam ng mga oras na yun kung saan ko siya hanapin. Pero ang alam ko lang po ay nasa Golden City siya. Dahil yun po yung lagi na sinasabi sa amin. Amen. Tapos nung pumunta po kami ng Golden City ni Sister Lisa, inikot po namin yung Golden City. Dahil nakala ko, sabi po ni Brad Jose sa akin nung nag-usap kami, ay nasa dulo daw po sila ng rice mill. So, hinanap po namin, yung bawat sulok po ay pinunta namin, nakakulong-kulong po ano. At yung huling pinuntahan po namin doon sa dulo ng Intercity, sa Golden City, hindi po namin alam na yung huling pinasukan namin, napakadami pong aso. Amen. Ang lalaki po ng aso, meron pa nga po isang nakatali doon na may lahi. Sobrang laki na sa amin. Sabi nga po ni Sister Lisa sa akin, pag tumayo daw yung napakalaki. Siguro sa taas ko daw. Tapos may humabol po sa amin pag-yugan po na isang aso na kulay puti. Askal po siya, pero malaki na din. Ang ano ko lang po, pagka hinahabol ako ng aso, hindi po ako nagpapaan kasi pagka lumapit siya sa akin, sinita ko po yun. Pero yung pangalawang humabol po sa amin, napakalaki po na itim na may lahi. Talagang hindi po siya natatani. Ang ginawa ko po nung yung kurbada po, biglang ko, muntik na po nalaglag si Junior. So, binilisan ko po yung motor, yung polo-polo. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos po nung binilisan ko yung takbo ng motor, hindi po nalaglag si Junior. Kasi po, kung nalaglag si Junior, pagtutulungan po siya ng dalawang aso. So, hindi ko po alam kung nangyayari. Malamang siguro kung yun ay magbabago man si Junior, nalapa na. Pero, nandun po talaga yung pagsama ng Diyos, amen. Na talagang pagka talagang ikaw ay bago ka umalis sa bahay na nag-pray ka sa Panginoon, na ano man yung mangyari, pinagkatiwala ko sa Kanya, nandun talaga yung protection mo. Amen. Magkamot makakaranas talang protek ka ba? Pero saglit lang yan. Dahil alam natin, nakasama natin ng Diyos. Yung po, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nung nakaliko na kami sa kaliwa, umatras na po yung dalawang aso. Kaya nga po, sabi mo nga sa Panginoon, maraming salamat sa inyo, Diyos, dahil sa inyo gabay sa aking anak at sa aking buwan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pag-iingat sa aking pamilya at nagpapasalamat din po ako sa mga himala at pagpapala namin po na ipinagkaloob po ng Diyos sa amin ngayon lindong ito. Amen. Na ang lahat po ng yan ay alam namin sa Diyos po galing. Amen. At ang lahat po ng kapurihan at pasalamat ay sa Diyos po. Amen. Salamat po. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa mga nanalig at sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ingatan tayo ng Panginoon. Walang magagawa yung mga leon, ang mga bagsik, mga hanip na babangis, sapagkat ang Diyos po ang kasama ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Sabi po ng awit 91 verse 13, yung tatapakan kahit mga ahas, uli yung babagsik. Di ka maano sa mga siryentit liyong mababangis. May tatapakan mo lang yan. Yung mga babangis ng mga hayop, wala pong magagawa yan sa mga lingkod po ng Panginoon. Sumasampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Kahit ang gawa ng kaway, wala pong magagawa niya sa isang taong lubos ang pananalig sa Diyos. Palakpakan mo natin buhay na Diyos sa buhay na yung Sister Maria. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una sa lahat, gusto kong marinig ng mga bago na totoo may Diyos. Amen. At kung sinampalatayanan mo yung mga bagay na naririnig mo sa mga tao na naririnig mo sa Diyos, totoo po yun. Sa napakarami kong lumipas, sa mga araw na lumipas, sa napakarami kong hinarap na problema sa buhay. Ito rin. Diba? Narinig yung testimony ni Stephen, di ba nakakaano siya? Ako nagpapasalamat ako sa Lord kahit puno-puno ng pagsubok ang buhay. Puno-puno naman ang tiwala sa Diyos ang aking puso. Kaya hindi ko nakadama ng pagkabigo, pagkalungkot. Lagi ko sinasabi sa buhay ko na may Diyos naman. Kaya ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, alam ko na patuloy ako magtatalumpay. At saka yung mga prayers ko mga nakaraan na sobrang bigat, nakikita kong sumagot na ang Diyos. Unti-unti ko nang nadadama yung kagaanan na dati parang sabi nga ng Worldly, gumagapang niyan sa hirap. Halos hindi ka rin makagulapay, pero ngayon nakakatayo na ako sa tulong ng Diyos.
salamat sa Panginoon. Higit sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. Totoo talaga na pag ang buhay mo iniwan mo sa Diyos, alam naman niya ng aking Sir Bibi na akin lang kasama siya pagtitinda, akin yung tinda, akin yung luto, akin yung lahat. Kumbaga sa maiksing oras lang ang aking pinagpapahinga. Pero sa Diyos ang kapuran, hindi ako nakadama ng panglalata. Alam ko kasi na sa lahat ng panahon, kasama natin ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. No, sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos na buhay, sa mga pagtitiis, pagtiyatyaga, sa mga pagsubok, sabi po ng Aklat ng Santiago sa 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umibig sa Kanya. Amen. Manatili lang po tayo sa Diyos sa kabilang mga pagsubok at mayroon naman po tayong tatanggaping buhay na pinangako po ng Panginoon. At sino pa po, palakpak po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Junalisa. Sunod-sunod pa po, mayroon pa naman po oras. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Pagtitinda ko po sa rice mill ay napakalakas ng rice mill. Halos ang tao ay nabibilang. Samantala po dati yung tao hindi po nabibilang. Pero alam niyo po pala talaga, doon po rin po na-realize na kung bakit po talaga may pagsubok. May mga sitwasyon na mabigat, mahirap, malungkot. Minsan nga, inaano ka pa ng job, maraming pinapaisip sa'yo. Pero isa po yung napatunayan ko nun kasi habang nagtitinda ko, magamit yung tinda ko konti lang kasi nga po dahil nga rin walang tao. Kaya po yung pagtitinda, tansyalan. Sa aking pagtitinda ay dalawa lang yung tinda ko. Isang adobo, tapos isa pong pansit. Tapos syempre, tansyado ko na dun sa tinitinda ko eh, kunti lang yung aking kikitain. Pagkatapos po, hallelujah, napakabuti ng Diyos kasi. Amen. Alam niyo po ba na nung nagtitinda ako, marami ng tindahan doon sa may side na tinitindahan ko eh. Sabi ng babae, bago kasi dumating doon sa may lokasyon ko, marami ng tindahan. Tanaw na nila yung mga tindahan na pupuntahan nila. Pero sabi daw ng babae sa akin, bumili na siya. Sabi niya, alam mo, hindi ko alam kung bakit po. Dito ako napunta. Kasi doon ako pupunta. Pero dito ako dinalan pa ako. Alam niyo po ba? Napaiyak ako. Sobrang napaiyak. Totoo nga po pala talaga na, diba po, may Diyos tayo eh. Habang nagtitinda tayo, alam natin na hindi na tayo nakatingin doon sa kikitain natin. Ano na eh, kumbaga po, kung kumita tayo, sabi po ng ating pastor Paul, siyempre hindi tayo nakatingin doon sa kikitain. Na-amaze ako, masyado akong umiyak. Na-umiyak talaga ako kasi. Naano ko doon sa ginawa ng, alam ko ang Diyos yun. Kasi po, nung time na yun, nagbabasa ako, nagsusulat ako. Sabi ko, Lord, alam ko itong oras ng panahon, sa iyo ko eh. Susulat ako, nagbabasa ako. Sumusulat ako sa Diyos. Kasi sabi ko, ang galing ni Lord kasi pinapapayapa niya yung sitwasyon, wala mga tao. Para makapag-reflect, makapag-gulay-gulay. Alam niyo po ba na aking babae, hindi ko alam, ate, bakit dito ako pinagpahat? Sabi ko, ay, salamat po sa Diyos. Kasi po, ang Diyos na po ang gumawa nun. Sa makatweet, nung pumili yung babae, 100 pa lang yung benta ko po noon. Pagkatapos, nung bumili siya, na-amaze ako dun sa ginawa ng Lord habang bumibili siya sa akin. Iyak ako ng iyak, hindi ko pinapakita doon sa nabi, nakayuko lang po habang bumibili siya. Iyak ako ng iyak kasi natatouch ako. Sabi ko, Lord, grabe, napakabuti mo. Sino ba naman ako? Di ba? Sino ba naman ako para ganyanan mo ko? Di ba? Na-amaze ako kasi, di ba? Kumbaga sa dalaga, nakakakilig. Kasi napakadaming tao, di ba? Daming tao sa mundo, pero isa ka sa special ito. Ano ni Lord? Tapos umiyak ako, may bumibili pa, hanggang sa dumating na naka-500 ako. Tapos sabi ni Junior, nakakain na sila lahat, umiyak ko rin ako, nagsusulat ako, nagbabasa ako. Sabi ni Junior, Mama, bakit? Napapano ka? Parang baka matbulol ang pagkakasabi niya. Sabi ko, wala po akong intindihin. Nagre-revelation po ako sa Lord. Sabi ko, di kasi, wala kasi nung yung mag-ama ko. Umilang ni Junior, sabi ko, grabe ko, yung ginagawa ng Lord sa buhay ko. Kaya po
pala, sa mga pagsubok talaga, pinapangyari niya sa sitwasyon na wala, sa sitwasyon na down. Kasi tingnan niyo pag may pera tayo, hindi man natin marirealize yun kasi isipin natin, ay, okay, ano, kung may pera, maraming yung benta, hindi natin yung ma-appreciate. Pero pag walang benta, walang tao, tingnan niyo po yung mga kilos ng Diyos. Tapos yung puso ko, sobrang grabe, sabi ko, Lord, grabe naman yung ginagawa mo sa akin kasi kaya nung dumating yung mag-ama ko, sabi niya, ba't umiiyak naman? Sabi ni Queen, ba't ka umiyak ma? Sabi ko, na-miss na ako kay Jesus. Kasi, di ba, alam ko kasi pag ikaw, di ba pag ikaw yung nagbabasa kasi ng Bible, parang ang iba yung ano ng Lord sa'yo, kaysa doon sa hindi nagbabasa. Kumbaga, hindi nila ikaw muna maunawaan kasi wala sila doon sa sitwasyon mo. Ngayon, ikaw naman yung ikaw yung napupuspos. Kaya parang, sabi ko, sige, kasi iyak lang ako nang iyak. Sabi ko, huwag niyo akong intindihin. Kasi grabe naman yung ginagawa ni Lord. Sobrang grabe naman. Sobrang ako nabibless. Kasi, hindi nyo, di ba? Sabi ko nga, napakataas ng langit. Pero bakit ganun? Uot naman ako. Di ba sabi nga ako sa pukdang ng uot na, sino ba naman tayo mga tao? Pero totoo talaga pag ang Diyos talaga ay kumilos, nakakakilig, di ba? Sabi ko nga, ang galing ni Lord kasi sumulat pa ako na sabi ko nung sumusulat ako na, Dear Jesus, thank you kasi sa kinahabagan mo. Na-miss ako sa mga ginagawa mo, na-appreciate ko, thank you kasi nakakabuti mo. Pagkamat diba, tumatanas na kasi nung nakaraan na yun, grabe, parang nasisitwasyon na ka na nagigipit. Pero bagamat talagang sumusunod tayo sa Panginoon, hindi natin talagang hinihintay kahit na wala na tayong pagkain, kahit na tubig-tubig na. Ano pa, pasalamat ako sa Panginoon kapag may ginagawa siya. Sabi ko nga ganun ni Lord, pag may mga pagsubok, talagang may in-love ka pala sa Kanya. Kasi tingnan mo, sabi ko nga, biglakin, ganun lang, 500 agad yung benta ko. Iyak pa ako nang iyak. Sabi ko, kung makikita nito, tatanungin ako, sabihin nila, siguro ang laki ng pagsubok ni ate. Hindi nila alam, kinikilig ako sa ginagawa ni Lord kasi sino ako. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kaya gusto ko po yun na mga kapatid ko. Sabi nga po doon sa pinost ko sa Santiago 5:20 na tayo pala talaga, ginawa na tayong sisidlan ng Diyos. Binigyan niya tayo, binasag, ngayon, binubuo niya tayo, hinulma, at binigyan niya tayo ng salita, para yung salita na sa ating buhay ay maibahagi natin. At pang ibinahagi natin po yun po ay makapangyarihan. Kasi nga po, sa atin po na binasag tayo, tapos mismo sa atin po na, kumbaga po, nagbuo tayo dahil dun sa salita. Kaya, sa pagbabasa po talaga, sa pagbabasa, kaya masabi ko, galing talaga. Kaya yun, Amen. sa Diyos po lang kapatid. Nakakagalak naman. Talaga mabuti po ang Panginoon. Last na lang po si Sister Susan. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Susan Quaduran. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat. Dito natin patapos ito. Salamat po ako sa Diyos sa lahat ng ginawa niyang mabuti sa akin. Amen. Pangit at maganda na nangyari sa buhay ko. Pinasalamatan ko ang Diyos. Una po, noong April 24, di ko makakalimutan, pinasok kami sa bahay ng magnanakaw. Kinuha yung cellphone namin dalawa ni Pastor Ronnie. So sabi ko, Lord, buti na lang, mabait ang Diyos kasi yung iba bang nakawan, papatay, nasaksakin pa. So, salamat sa Diyos, walang mga sa amin. Kasi yung dalawa naming alaga, yung bata, nasa labas nag-stay. Nakalimutan nila yung So, talagang si Satanas talagang, talagang gumagawa siya ng paraan para pasubukan niya kami. So, sabi ko, di talaga pa siguro bahala ng Diyos. So, sabi ko, Lord, bahala ka na, baka kailangan niya, pinagpipray ko pa din. Minsan, ang cellphone ko, nakunta ko pa. Bakit kaya? Sabi ko ganun. So pangalawa, sabi ko, pasalamat na ako sa Diyos, walang nangyari sa amin. Amen. Yan, dami namin sa napasok kami, hindi ko pagsaksakin kami ng mga daming adik sa amin. Pero purihin ang Panginoon dahil hindi kami napakialaman, gamit lang talaga ang ginawa. So pangalawa, pasalamat din ako sa Diyos dahil yung kapatid kong galing sa Mindanao, nagulat ako, nagpunta sa bahay. Sabi niya, Manang, bukas ha, kita tayo sa Robinson. Bakit ako sa Robinson? Di ba sabi ko sa'yo? Ano kasi sinabi sa akin na paggawa niya ako sa lamin? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, gawa kita putata paggawa kita sa lamin. Sabi ko, wag na, Jay, kasi sige naman ang bukas, kita tayo sa Robinson. Sige, pinagbigyan ko. Sabi ko, Lord, talaga bang magsalamin ako?
Kasi sabi ko, hindi talaga ako makapag-ano kasi mata ko talagang hindi talaga ako hirap sa pagbabasa. Kasi parang maano, pero sa ngayon naman kahit paano, luminaw-linaw naman. Kaya sabi ko makapagbasa na talaga ako, hindi na sa cellphone, hindi sa Biblia ng salita niya. Pero ayaw ko manatili dito, kaya kagabi hindi ko ito ginamit eh. Pinitry ko talaga yung maliit, hindi ko talaga makikita. Sabi ko, Lord, sa iyo man ang kapurihan, pero Lord, ayaw ko nito. Sabi ko, kasi hindi ako mabubuhay dito. Gusto ko yung complete pagkagagaling niya na ibibigay niya sa akin. Then pangatlo, nung isang ang araw ba yung nanayat ni Pastora? Sino nakarating doon? Sa totoo lang po, wala kaming bigas nung time na yun sa saing sa gabi. Uwi ako, sabi ko nga, una na kulay kasi meron pa ako sa bahay. Pasalamat din ako sa Diyos. Then yung pamangkin ko si Simon, binigyan akong pastora ng pamasahe kasi hindi ko talagang wallet ko, may laman konti. Sabi niya, sige, hinatid ako ng pamangkin ko, yung anak niya si Simon. Sabi ko, Mon, tuwang-tuwa ako sa Simon. Pinipo ka talaga ng Lord kasi alam ng Lord nga sa pangangailangan ko. Sige, ikaw pa naman, Mami, hindi kita ihatid. Sige, salamat sa Diyos, no? Susunod naman, hindi, kaya ka umuwi kagad kasi may biyaya kaming 5 kilos na rice. Sabi ko, nagsaing na kayo? Wala pong bigas eh. Ito bigas, magsaing na kayo. Ano oras na, alas 8 na. Sabi ko, yun talaga ang panunoon, no? Alam ka na yung pangangailangan. Sabi ko nga dito nakahiga na sa kama. Sabi, ano yan? Sabi ko, biyaya ng Diyos. Ano yan? Bigas. Biyaya ng Diyos yan. Wala tayong bigas. Tapos ito, sunod pa, isa pa, salamatan ko sa Diyos yung ginawa. Nakakabuti talaga ng Diyos, no? Nakakahamon. Amazing talaga ang Lord. Ito, masama ang loob ko sa ating darling. Kasi ilang Huwebes na wala dito yan, ilang Sabado wala dito yan. Sabi ko, sige, ikaw din. Payahan mo, hindi, bahala ka. Pag pinagpipray ko siya, pinagkatiwala ko siya, ayaw ko magalit, ayaw ko tama na Lord, bahala ka na sa kanya. O anong ginawa ng Lord? Pag akyat niya sa truck, nahayod siya. Ayaw pag-usayin yung may-ari kasi nga wala nakitang problema. O sige magpahinga ka na muna kay 200 over 120. Sabi nung kasama niya, hindi pa nagsasabi sa akin to. Sabi ko, ayan na ako. Sabi ni Lord, magpahinga ka na lang kasi. Matuto na lang tayo makontento. Ilang taon tayo dito, nabuhay naman tayo May biyaya naman bigyan ng Diyos yan. Sabi ko, pumayag na ako magtrabaho siya kasi sabi niya, ayoko na magtrabaho kasi bunganga mo. Sabi ko, nawawala ka sa Diyos kasi. Nawawala ka sa Diyos. Nakakahamon ka O di purihin ng Panginoon, gumawa ng Diyos, ibalik siya dito. Kaya binotek, nag-prayer and fasting. May pagkat talaga, kaya balik kayo sa asawa niyo. Ganyan sa Diyos. Amen. Ibigay niyo, huwag niyo nang anuhin, huwag niyo nang isipin. Kasi ako, na-stress ako Panatag ka lang. Sabi nga ni Pastora, ipanatag mo sarili mo, mag-humble ka sa Lord. Ibibigay ng Lord sa iyong pangangailangan mo. Purihin ang Diyos talaga. Amen. Sa Diyos talaga ang kapurihan. Purihin ang Diyos. Amen. Mabuti pa ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, pagkatiwala lang sa ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay. Sapagkat siya ay nagmamalasakit. 1 Peter 5:7, hindi ko nagkamali. At yung mga magpapasalamat sa sunod lang po, wala. Amen. Pasisya na po sa mga iba po. Maghapulan po tayo. Paunahan po tayo na magtas ng ating mga kamay. Ibigay ko na po ang mic sa sunod pong tatayo. Papahayan po ng pangako. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Pastor Ronnie Padiran.